Sinasabi ng mga tao na nanunood na hindi training mode yan. Simula nang nakipag-date siya kay Reyna, nagkakagulo na ang buhay niya. Nawala na ba sa isip si Go Jim yun? Anong ang ginagawa ng mga organizer? Mamamatay ang kanilang Saintess. Teka lang, si Greed nandyan siya. Patayin niya siya Greed, pinagpapawisan si Principal at galit na sinasabi nito na anong nangyayari. Hindi nila kinuha ang kakaibang tao na yan, ngunit isa itong tournament. Hindi mahalaga kung sino ito, ilabas siya, ngayon na. Sinasabi ng lalaki na biglang sumulpot ang kuya ng kanilang estudyante na si Sihi sa field. Siya ay isang player na kamakailan lamang ay naging tunay na sikat. Kalad ka rin niya ba siya palabas, biglang nag-star ang mata ng principal nang nalaman niya na isang famous pala yung pumasok sa field. Nagbago ang kanyang pananaw at sinasabi nito na pabayaan nila siya. Nagbibigay ito ng atensyon ng lahat, grabe ang mga sigawan ng mga tao nang nakita nila si Greed. Ang pangalan lang niya ang maririnig sa buong school. Sinasabi ni Greed na dapat mag-ingat siya kung sino ang guguluhin niya. Isang maliit na tae tulad niya ng ahas na saktan ang kanyang maliit na kapatid na babae. Naiinis at sinasabi ni Go na sa tingin niya ba na pwede niyang pakialaman ang isang duel dahil lang famous siya. Sa isip-isip ni Go na kalahati ng HP niya ay biglang nawala. Anong klaseng spell yun? Sinasabi ni Greed na parang nung nagsimula nagbago ang kalaban niya, nagbago din ang kanyang moral. Hindi niya pinapansin ang duel mode at nagdulot siya ng kaguluhan. Anong nangyari sa confidence niya? Sa isip-isip ni Go na kung isa sa alang-alang kung gaano kalaki ang pinsalang ginawa nito, walang paraan na ang spell na yun ay talagang magic missile. Siguradong nakamamatay na galaw yan, hindi niya na magagamit ulit yan. May chance na siya, sumugod na si Go kay Greed at sumisigaw at sinasabi nito na pakinggan niya ang sagot mula sa mace niya. Sinasabi ni Sihi na opa, haharapin niya yan, ginalaw naman ni Greed ang kamay niya para utusan ang God Hand na umatake. Sinasabi nito na siya na ang bahala dito at dagdag pa nito na manahimik na muna siya dyan. Kapag wala siyang gagawin habang inaatake ang kapatid niya, tataas lang ang negative comments na matatanggap niya. Inatake na siya ng God Hand at napasok ito ng dugo. At sumunod na ang mga ibang God Hand at sunod-sunod na nila itong inatake. Sa isip-isip ni Go na natalo siya nang hindi man lang nakakalapit sa kanya. Hindi siya takot mawala ng experience at items dahil laging niya nababawi ang mga ito. Pero kung matatalo siya dito, sigurado makikipag-break up si Reyna sa kanya. Sumisigaw at sinasabi ni Go na kung patuloy niya siyang hinahawakan, hindi siya magiging ligtas. May kilala siyang mga tao sa mafia, galit na sinasabi ni Greed na bastos ka, ang lakas ng loob niya na subukan na pagbantaan siya. Naalala ni Greed ang usapan nila ni Toon at sinasabi ni Greed kay Toon na balak niya bang pumunta sa Korea. Sinasabi ni Toon na oo, nandoon ang kanilang master, kaya plano niyang sumunod. Mayabang na sinasabi ni Greed na ang kaibigan niya ay mula sa Italian mafia. Magiging okay ba siya? Tanga mo, hayop ka? Sinasabi ni Go na parang katangahan lang ang sinasabi niya dahil sa takot na ginagawa niya. Patayin niya na lang siya, pwede niya siyang patayin kahit saan, sa totoong buhay man ito o sa Eternal Kingdom. Sinasabi ni Greed na huwag siyang mag-alala, hindi siya maaaring makatapak sa Eternal Kingdom. Sinasabi ni Go na hindi siya ang hari, tumigil na siya sa kanyang kalokohan at kunin niya ang kanyang sword. Huwag siyang magtago sa likod ng kanyang mga laruan. Sinasabi ni Greed na alisin niya ang equipment niya. Para sa'yo, nagbibiro siya siguro, hindi man lang siya makalapit sa kanya. Ibang klase siya kaysa sa kanya, sa tingin niya ba hindi siya magiging may-ari ng Eternal? Pinapatawa niya naman siya, naglabas si Greed ng isang daliri gamit ang kamay niya pati ang God Hand ng pang-finger tuwing gabi na may girlfriend at asawa. At sabay ngiti na nakakaloko, at sinasabi ni Greed na kainin niya ito. Nagtataka at sinasabi ni Go na kaibigan ba niya talaga ang mafia? Pinakawalan ni Greed ang magic missile at namatay na si Tanga. Tumatawa na nakakaloko at sinasabi ni Pixord as expected mula kay Greed. Walang awa siya sa kalaban, yan ang tawag niya sa espiritu ng Korea. Diba, student Yerem? Nagtataka at sinasabi ni Yerem as nickname sexy schoolgirl na anong ba ang sinasabi ng matandang ito. Sinasabi ng guard na tumakbo ba sa direksyon ang taong gumawa ng mga kakaibang bagay sa mga estudyante. Sinasabi ng isang guard na tingnan nila ang CCTV, ang isa ay nakasuot ng hoodie, habang ang isa ay nakasuot ng hanbok. Nagtataka at sa isip-isip ni Pixord na ang tinutukoy ba nila ang insidente na yan? Kaya siguro nagulat ang mga tao,
Parang may maling pag-unawa. Nagpalit na ng damit si Grid at pumasok sa field. Pero kasama niya siya, kaya nanganganib siya, baka magkaproblema siya. Sinasabi ni Pixord na student Yerem, pwede niya ba siya tulungan? Sinasabi ng isang guard na tingnan nila ng mabuti, dapat nilang grab ang kahit sino mang mukhang kahinahinala. Sinasabi pa ng isang guard na pero masyadong maraming tao. Napalingon ng isang guard sa isang nakasuot na paramulto at nagtataka ito. At biglang sumigaw at sinasabi nito na nandito siya, habulin niyo. Habang tumatakbo si Pixord sa isip-isip nito na wag niya siyang kalimutan, anak ng Korea. Nawalan ka ng 18.7% ng iyong experience, nawala mo ang flame maze, unique. Lumabas na si Go sa capsule at si Grid agad ang kanyang hinahanap at sinasabi nito na Grid, bastos ka. Nasaan siya? Papatayin kita. Pinipigilan naman siya ng mga staff pero patuloy pa din siya sa pagsigaw at hinahanap si Grid. Sinasabi ni Go na Grid, pumunta siya dito para masuntok niya siya ng one punch at makatulog siya. Sinasabi ni Reyna na nagdedicated siya ng oras para panoorin ito. Sayang lang ang kanyang oras, hindi niya naman kaya kumpletuhin ang isang simple request. Hindi na siya interesado sa kanya, sigurado siyang hindi siya pathetic na lalaki na manlilimos pagkatapos ng broke up. Napahinto si Reyna dahil biglang dumating si Kim, si Go naman ay hinahabol si Reyna. Sinasabi ni Kim kay Reyna na hindi ba siya dapat mag-sorry, sundan niya siya. Galit na sinasabi ni Go na bastos ka, nalampasan niya na ba ang masamang ugali niyang manghipo sa mga bata, dapat nasa kulungan siya. Ang lakas ng loob niya na kausapin siya ng ganyan dahil medyo successful na siya. Sinasabi ni Kim na kung isa sa alang-alang niya kung ilang taon na siya, dapat siyang mahiya sa kanyang sarili. Susuntukin niya na si Kim at sinasabi ni Go na ano ang sinasabi niya. Naiinis na siya, so fuck off, nag-counter-attack si Kim at inunahan na nito si Go na sumuntok. Sinasabi ni Go na ang bilis ng suntok niya, ginamit niya ang teknik ni Bruce Lee. Sinasabi ni Kim na ang dahilan kung bakit wala siyang ginawa, sa kabila ng mga mali niya, dahil bata pa siya. Kung matanda na siya, dapat maging responsable siya sa kanyang mga ginagawa. Tandaan niya yan, Reyna. Tumalikod si Reyna at sinasabi nito na masyado na siyang nakakainis. Hindi nila namamalayan na nandyan na pala si Shin Young-woo at kinakarate niya na pala ang nakadapa at sinasabi nito na medyo magaling siyang umarte. Sinusubukan niyang kunin si Sihi, tama ba? Dapat masaktan ang lalaking ito. Bakit siya tumigil? Napabuntong hininga na lang si Kim at sa isip-isip nito na parang narinig din ni Mr. Grid ang mga marites tungkol sa kanya. Dapat niya munang ilabas ang pangunahing paksa. May pinakita si Kim kay Grid at sinasabi nito na ang gusto niyang makita sa fiesta na ito ay hindi si Miss Sihi. Sinasabi ni Shin Young-woo na hindi niya ito binibili. Siya ay top member, ang ID ay no slave, kinikilig na sinasabi ni Kim na nakikiusap siya na payagan siya sumali sa Overgeared Guild. Sinasabi ni Shin Young-woo na hindi sila tumatanggap ng mga taong katulad niya. Nagsasagawa ng ilang plastic surgery upang magmukhang K-pop pangit. Sa isang restaurant, tinatanong nila si Kim kung ano na ang level niya. Wala naman interesado si Grid dito, nakikipagpalitan si sexy high school girl na posisyon ng upuan. Napahawak si Kim sa kanyang batok at sinasabi nito na naging busy siya kamakailan. Kaya umabot lang siya ng level 190, tulad ng inaasahan niya. Hindi sapat para sumali sa Overgeared Guild, di ba? Sa isip-isip ni Shin Young-woo na parang desenteng lalaki siya. Hindi niya itong inaasahan, 190 na ang level niya, ito ay mataas na. Tinatanong ni Shin Young-woo kung ano ang klase niya. Kung productive yan, pag-iisipan niya ito. Sinasabi ni Kim na hindi ito productive class, pero unique ito. Biglang nagkaroon ng mga stars sa paligid ni Shin Young-woo at nagmamadali ito malaman kung ano ang klase niya. At makulit na minamadali niya pa na sabihin ito, nahihiyang pa sinasabi ni Kim na ito ay Petmeister. Mas malakas na version ng Monster Tamer, pwedeng niyang sanayin ang mga monster at gamitin sila bilang mga pets. Maaari din siyang magbigay ng mga buff sa mga alagang hayop ng kanyang mga kaalyado. Pansamantala din siyang kumukuha ng alaga ng iba, na nagtatagal ng 15 hanggang 50 segundo. Pero pagkatapos makuha ang kontrol ng pet, maaari niya na rin gamitin ang kanilang mga skills. Hindi makapaniwala at sa isip-isip ni Grid na kahit na ang pinakamahusay na buffer na si Huroy, hindi maaaring magbigay ng buff sa mga alagang hayop ng ibang tao. Pero hindi lang yun, pwede pa siyang kumuha ng pet ng ibang tao.
Kung maaari niyang kunin ang mga alagang hayop ng iba at gawin nilang atakihin ang kanilang mga Panginoon habang inuubos din ang alagang hayop ng lahat ng mana nito, siya ay magiging napakalaking tulong. Hindi makapaniwala at sumisigaw at sinasabi ni Shin Yang-woo na ito ay pangloloko. Totoo ba ito? Dagdag pa ni Kim at sinasabi nito na kilalanin niya. Madali din niya din malalaman ang mga stats, kasanayan, kahinaan, at mga strong points ng pet. Ngunit ang pinakamahusay na kalidad ng isang pet meister ay hindi iyon. Tinatanong ni Grid kung ano yun, ang isang kagandahan ng isang pet. Kaya naman pakiusap na sana makilala niya si Noe, gusto niya maging exclusive hairstylist ni Noe. Sa isip-isip ni Grid na hindi lang si Toon, kundi lahat ng bagong miyembro ay hindi normal. Ang mga baliw ay may posibilidad na akitin ng ibang mga baliw. Sinasabi ni Vantner na hindi niya ba alam na isa siyang baliw na tao? Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na ang isang tao na may unique class ay pangarap na maging hairstylist. Guys, parang isa na namang baliw ang sasali sa kanila. Nakikita nating si Pixord na nagtatago sa isang damuhan at humihingi ito ng tubig. Punta naman tayo sa laro, sa Ethnal Kingdom's capital sa Reinhardt, salamat sa gamot, nakatulog siya, ang nakakalungkot, wala naman daw masyadong magagawa, wala nang isang buwan ang buhay ng hari, sinasabi ng lalaki na prinsipe. Naghihintay na ang mga taong sumagot sa tawag, sinasabi ng prinsipe na naiintindihan niya, umalis na sila, Ren. Ethnal Kingdom's Prince First King Candidate, sa isip-isip ni Ren na isang buwan mula ngayon. Mawawala na si Ama, ang haligi ng Ethnal, ang takot na iniwan ng mga golem ay nanatili pa rin na malalim na nagugat sa kaharian. Wala siyang oras para mag-aksaya dahil sa estado ng ama niya. Ang pinakamalaking problema dito ay ang son-in-law ni Earl Stime, na si Duke Grid, at ang kanyang mga subordinate. Kung hindi dahil sa kanila nawala na ang Reinhardt. Pero sobrang nakakatakot ang lakas nila, ang Riden sa kasalukuyan ay mayroon lamang halos 1,000 sundalo. Ngunit kinailangan lamang ng 10 sa kanila upang mailigtas ang Reinhardt. Pero nagpapasalamat siya na hindi pa alam ni Duke Grid ang kasalukuyang estado ng kanyang ama. Ito ang mga pinakamalakas na warriors na nakalap niya mula sa lahat ng kontinente. Malapit na ang araw na kailangan niyang harapin si Duke Grid. Sa grand ceremony, na sinabi niya, na siya si Grid, sumusumpa ng walang hanggang katapatan sa iyong kamahalan, ang hari. Nagsumpa siya ng loyalty sa hari, hindi sa royal family. Nagdeklara siya ng digmaan sa kanya, ang first prince. Ang halimaw na nagbabanta sa Reinhardt, kailangan niya siyang asikasuhin bago niya lamunin ang kaharian. Kaya sana makilahok siya dito. Ethnal Prince for close, unable to calculate. Malinaw na kondisyon, sakupin ng Raiden clear reward, kung maging hari si First Prince Ren, makukuha mo ang title ng Merit King. Kung ikaw ang naging unang user na nagtatatag ng kaharian, may espesyal na benepisyo, failure penalty, impossible to calculate, sinasabi ni First Prince na sakupin na nila ang Raiden, sinasabi ni Herent na tulungan nila ang prinsipe. Sa isip-isip ni Herent na nagsasanay at naging perpekto ang kanyang mga kasanayan bilang Aura Master sa nakaraang 10 buwan, maghihiganti siya sa panahon na yan, Grid.